using Cersei Peel Exfoliate with Kakadu. But before tayo mag-proceed sa ating paglagay ng toner and sunscreen, maglalagay muna ako ng aking favorite, etong lip tint ng The Face Shop. So, ayan guys. Ito, nagmahal na siya ngayon. Before is 225. Ngayon, nasa 300 plus na siya. And paubos na siya guys. Kaya, need ko nang maghanap ng bagong lip tint. Pero wala akong makitang katulad nito. So, pero ito try natin. Kasi may na-order na ako sa Shopee. Yung Peri Pera Velvety. I-reflex ko siya sa inyo once na natanggap ko na siya. Maglagay muna tayo ng lip tint. Kasi parang walang kakulay-kulay yung mukha ko. So, ayan guys. Nakapag-wash na nga pala ako ng face. And ito na yung, tsura ng face ko after 1 day using. So, ngayon, pang 2 days na natin. So, maglalagay tayo ng toner. Shake natin. Then, 1, 2, 3. Oh, napadami. Okay na sa akin ganito kadaming, toner. Madali lang naman siya matuyo, guys. Pero ipat-pat natin para mas ma-absorb ng ating face. Then, after that, gagamit naman tayo ng sunscreen. So, ito, yung Cersei X with SPF 50. Maliit lang yung sunscreen guys, kaya hindi natin malalagyan yung leeg natin. So, kailangan nating tipirin. Paabutin natin ng 7 days. So, ayan guys yung face ko. Day 2 of using Cersei Peel Exfoliate. Ayan na siya. Sa part na to guys is nakaramdam na ako ng sakit or hapde after ko ma-apply yung toner. Pero konti lang naman siya, tolerable naman yung nararamdaman ko. And after nyan, once na matuyo naman siya guys, is nawawala din naman yung sakit or hapdi niya. And yan nga guys, tinuloy-tuloy ko lang kasi masasanay din naman yung face natin. Ganyan lang talaga guys kapag tayo ay gumagamit ng rejuvenating toner. So ayan guys, pinatpat ko na lang siya para hindi ganun kasakit sa face ko. So after nyan guys, is patutuyuin ko na lang. Then mag-a-apply na tayo ng night cream. Yung night cream naman guys is wala pa rin akong nararamdaman sa kanya. Kapag in-apply nyo siya sa face is same pa rin. Wala rin kayong mararamdaman na kahit ano. So ayan lang guys. I-dab-dab lang natin para mas ma-absorb ng skin natin yung mga product na in-apply. Good evening. Pang 3 nights na natin ngayon. And ito nga pala yung aking face as of now. Nakikita nyo ba? Obvious na ang pamamalat ng aking mukha. At yung nagsabon ako guys, ay medyo mahapdi na siya. Kaya kailangan hindi ko siya ibabad yung pag-wash ko ng face. And gagamit na nga tayo ng toner guys. So ayan. Cotton pads. And idab-dab lang natin siya guys. Kasi mahapdi na siya guys. Oh my god. Ito na yung ating day 4 guys. Talagang ramdam ko na yung kirot, sakit sa pag-wash and pag-apply ng toner. And gumamit na nga pala ako ng electric fan para ma-lessen yung kirot. And after ko mag-apply ng sunscreen, wala naman ako naramdamang sakit sa pag-apply ng sunscreen. And ito na guys yung ating results sa day 4. So, good evening guys. It's 11 PM. And ito na yung situation ng aking face after kong mag-wash ng soap ng Cersei Peel Exfoliate. Ayan na siya guys. Halos lahat ng face, halos buong mukha ko is namamalat na at super duper sakit guys nung nagsabon ako ng aking mukha. Kaya ngayon, hindi ko alam kung paano ko titiisin yung paglagay ko ng toner. Alam kong sobrang sakit ito. Kaya maghahanda muna ako ng electric fan. Kuha muna ako ng electric fan guys. Dahil kailangan natin electric fan kapag tayo ay mag-apply ng toner. Especially kung namamalat na yung ating face. So ito guys yung electric fan. And paanda rin na natin. Ihanda ko na siya. So, mag-a-apply na ako ng toner, guys. Samahan niyo ako.
guys, kung napansin nyo, is dito lang ako naglagay ng toner, dito banda. At hindi na ako naglagay ng toner dito guys, kasi parang feel ko is nabiburn na yung skin ko dito. Sobrang red na talaga guys. And sobrang namamalat na talaga yung face ko dito sa side na to. Kaya hindi na ako naglagay ng toner and night cream. So dito na lang ako naglagay sa side ng toner and night cream. Also sa forehead. Sa forehead ko, hindi pa masyadong namamalat. Pero dito guys, super namamalat na siya at super red na siya. Kung makikita nyo, ang nipis na ng balat ko. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng toner talaga and night cream. So ayan guys, yung pang 4th night natin using Cerisay Peel Exfoliate with Kakadu. So guys, ito na yung aking face condition after 6 days of using Cerisay Peel Exfoliate. Nakikita nyo naman guys na halos buong mukha ko na is namamalat. Ayan. And makikita nyo dito na parang medyo may burn or nasunog yung aking skin here. And also dito sa side na to guys. At makikita nyo na sobrang nagpipiling na talaga yung aking face. And masakit na siya guys kapag nag-wash, nagto-toner, and even nag-apply ng sunscreen is masakit na siya. Pero nag-stop na ako using toner and night cream guys. Hindi na ako naglalagay noon. At nagsasabon na lang ako ng face tsaka nagsa-sunscreen every morning. So ayan na guys yung aking skin condition after 6 days using Cerisay Peel Exfoliate. So, hi guys! So, tonight, ang day 6 natin ng ating Cerisay Peel Exfoliate. And ito na nga pala yung face ko guys. Take note nga pala guys, this morning, hindi na ako nag-apply ng toner. Nag-wash lang ako ng face. And tonight naman, hindi na ako gumamit ng soap, ng toner, and night cream. Pinahinga ko na yung aking face guys sa Peel Exfoliate dahil okay na ako sa pamamalat ng aking face. Talagang namalat na talaga siya buong mukha at hindi na siya ganun kadami yung pamamalat niya ngayon. Talagang micro peeling lang kasi manipis lang yung balat ko guys sa face ko. Kaya madaling masunog. Meron nga akong nasunog dito kayo. So nasunog yung skin ko. And also dito. And meron akong mga bumps dito. Small bumps talaga. At makati siya guys. And yun nga guys. Tomorrow is pang 7th day na natin. So tomorrow ibibigay ko na yung aking review sa paggamit ko ng Cerisay Peel Exfoliate. Syempre after natin gumamit ng Cerisay Peel Exfoliate, gusto kong gumamit itong moisturizer guys. Syempre after natin ng pamamalat ng ating face, kailangan i-moisturize natin yung ating skin kasi sobrang dry talaga guys ng aking face after kung mag-peeling at hindi pa nga tapos, kaya gagamit tayo nito. Ito naman guys is abangan nyo yung aking review nito. So tonight yung aking first day ng using nitong moisturizer guys. Secret pa, hindi ko pa ipapakita at wala pa yung result. Ngayon ko pa lang siya gagamitin at susubukan. So ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung pag-apply ko ng moisturizer. So, hindi na nga pala ako guys nagsabon, toner and night cream. Talagang wash lang talaga ng water. Kasi sobra talagang dry ng aking face guys. And sobra yung pamamalat. At ayoko nang magsugat. Kaya hinunto ko na. Sa ika-5th day ng ating paggamit ng Cerisay Peel Exfoliate. So, ayan. Lagyan na natin ng moisturizer. Para naman hindi na ganun ka-dry. Oh. Oh, ang hapdi pa rin guys. Sobrang dry ng face at sobrang sakit. Mahapdi pa rin siya guys. So, ayan. Nakapag-apply na tayo ng moisturizer. So, hintayin lang natin siyang mag-dry para hindi na siya masyado malagkit. Medyo malagkit kasi siya, guys. So, ayan. So, ayan guys. Good night. So, hi guys. Good morning. Pang 7th day na natin. And nag-soap. And magsa-sunscreen na lang pala ako ngayong 7th day ko na. Dahil okay na naman yung face ko at hindi na siya ganun kasakit and kapula nung nag-wash ako ng aking face. So,
So, mag-sunscreen lang ako today, guys. At mag-moisturizer. So, ganito yung nakita ko kay Mimi kung paano niya ilagay yung sunscreen niya. So, ayan. 2 finger. Then, spread. So, ayan. Ay! Nakalimutan kong maglagay ng moisturizer bago mag-sunscreen. So, tonight na lang ako maglalagay ng moisturizer, guys. Nakalimutan ko. Ay, nako. So, dagdagan pa natin sa eyes natin. Nakalimutan ko mag-moisturizer. Sorry na, guys. Sa 7th day ko ng paggamit ng Cersei Peel Exfoliate, makikita nyo na nag-brighten talaga yung face ko. Na-remove talaga yung mga medyo dark spot ko dyan and pimple marks. So, ayan na siya, guys. Hindi pa siya ganun ka-glass skin tulad ng nakikita natin sa iba na result kasi pang 7th day pa lang natin. And kagagamit ko lang kagabi ng aking moisturizer, guys. Ito yung bago kong iba-vlog sa next vlog ko. Abangan niyo yung review nito at gagamitin ko talaga siya. Dahil nga ganito yung aking face, sobrang dry and talagang namamalat talaga siya, guys. So, ayan. So, tonight na tayong mag-apply na moisturizer dahil nakalimutan ko. So, hi guys! Good morning! So, today, ibibigay ko na yung aking final thoughts and review sa paggamit ko nitong Cersei Peel Exfoliate. Ginamit ko siya, guys, ng 7 days, but yung toner and night cream, ginamit ko lang siya for 5 days. Kasi nung pagka 5th day ko, guys, sobrang namalat and namumula na yung aking face. Natatakot ako na baka mag-burn yung skin ko, kaya in-stop ko na siya, guys. But yung sunscreen and yung soap, tuloy-tuloy ko siyang ginamit for 7 days, guys. And now, pang 8th day ko na ngayon, so ibibigay ko na yung aking journey sa paggamit ko nitong Peel Exfoliate ng Cersei. So first, guys, yung soap nila, guys, is talagang maganda. Gustong-gusto ko yung soap nila, matagal matunaw, and malaki, guys, 130 grams. Ito yata yung pinaka malaking size ng soap ng Cersei product. And also, yung toner nila, guys, is super matapang siya. Kontian nyo lang yung pag-apply nyo sa inyong face kasi talagang masusunog talaga ang inyong skin kapag nadamihan or kapag natagalan nyo yung pag-apply ng toner sa inyong mukha. And yung sunscreen naman ay napakaganda, guys. Gusto ko yung sunscreen nila. Talagang iba yung texture niya sa sunscreen ng Cersei. Iba. Sana merong malaking size ng kanilang sunscreen. And yung night cream naman is talagang matapang din siya, guys. Talagang yun yung tumutulong upang mamalat or mag-renew yung ating skin sa ating face. So, ayan. And ibibigay ko rin yung aking do's and don'ts sa paggamit nitong Cersei Peel Exfoliate. But before that, gusto ko muna sa inyong sabihin na ang Cersei Peel Exfoliate ay FDA approved and ito ay paraben free. But hindi siya recommend sa mga pregnant women, lactating, and sa mga teenager, I think for me. Kasi sobrang matapang siya sa skin at hindi ko siya ina-advise na gamitin ng mga 13 years old and below. So, ayan, guys. Ibibigay ko na yung mga dose muna bago gumamit ng Cersei Peel Exfoliate. First, guys, is mag-patch test muna kayo ng toner and night cream dito. Also, dito, guys. Kasi, para mas malaman nyo kung hiyang ba or may allergy ba kayo dito sa product na ito. Para maiwasan nyo yung mga allergy reaction. And also, guys, second naman na dose is alamin nyo yung inyong skin condition and skin type. Kung yung skin nyo ba is manipis or yung skin nyo ba is sensitive, mas importanteng malaman nyo yun, guys, bago kayo gumamit ng Cersei Peel Exfoliate. And also, tandaan nyo na hindi siya pwede sa mga lactating, pregnant woman, guys. Please, hindi siya recommend. And yung mga dose naman nito is madami. Marami kayong dapat malaman bago kayo gumamit nito. First is, wag na wag nyong tutuklapin yung skin yung namamalat na skin sa inyong face kasi pwede itong mag-cause ng pagsusugat. Second na don'ts is, wag nyong ibababad yung soap sa inyong face. Wag nyong i-scrub yung soap. Mas mabuti na basahin nyo yung soap, i-rub nyo para mag-foam, saka nyo i-apply sa inyong face. Kasi kapag i-rub nyo is talagang may tendency na masisira or masusugatan yung inyong face, guys. Yung pang third na don't sa paggamit ng Cersei Peel Exfoliate, guys, ay too much sun exposure. Wag na wag kayong magbibilad sa sikat ng araw kasi yung face nyo is nagpipiling. Madali siyang masusunog. Kaya iwasan nyo po yung pagbibilad sa araw once na gumamit kayo ng Cersei Peel Exfoliate. Ang tip na don'ts sa paggamit ng Cersei Peel Exfoliate ay yung night cream, guys. Pea size only. Huwag nyo siya masyadong dadamihan kasi yung night cream, guys, is matapang para hindi na rin mag-burn yung skin.
And eto lang ha, disclaimer lang, itong lahat ng sinasabi ko ay based on my own experience, kaya talagang ginamit ko siya for 7 days. And yung mga pangangate, pamumula, mahapde, ay normal guys sa akin. Naranasan ko siya, especially kapag nadidikitan ng hair yung face ko, sobrang kumakati siya. Sa pamumula naman guys, is kapag nadadamihan ko yung toner, or kapag nagsha-shower ako ng medyo warm water, sobrang pula ng face ko. Yung ano naman, yung mahapdi naman guys, is kapag nagpipil na siya, kapag nag-wash kayo ng soap, and kapag nag-apply kayo ng toner, ng cream, talagang once na nagpil na siya, namamalat na siya, makakaramdam na kayo ng kirot, ng hapde, ayan. Kaya importante na mayroon kayong electric fan sa tabi nyo, para habang nag-apply kayo ng mga product, is nakatutok yung electric fan, hindi kayo masyadong masasaktan. And nasaktan talaga ako guys. Tapos yung pang 5th day ko, talagang sobrang na talaga, namalat na yung face ko, ay namula, nag-stop na akong gumamit ng toner and night cream. Sunscreen na lang, and yung pang 6th day ko, hindi na ako gumamit ng soap, ng lahat, ng night cream, and ng toner. Nag-sunscreen na lang ako. Yun ang wag nyo kakalimutan. Wag kayong makakalimot mag-apply ng sunscreen every day. So ayan guys tandaan nyo yan, kasi nakakatulong yung sunscreen para protektahan yung ating skin sa sunlight. Ako, kung tatanungin ako kung mai-recommend ko ba itong Cerasafe Exfoliate, it depends guys. Mai-recommend ko siya sa mga taong hindi sensitive, maraming pimple marks, maraming mga melasma or dark spots sa kanilang face. But still, kailangan malaman nyo rin yung skin nyo, kung manipis ba or kasi kung malalaman yung skin condition nyo, malalaman nyo rin kung gaano kadami na product ang pwede nyong i-apply sa inyong skin. Huwag nyo akong gagayahin dahil naparami yung toner ko. And eto nga pala guys, huwag nyo kakalimutan na pwede nyo gamitin yung toner ng morning lang or night lang. Huwag nyo akong gagayahin ng morning and evening. Ginamit ko siya. Pero mas madali siyang namalat sa akin. Parang 3 days lang nakakita na ako ng micro peeling sa aking dito, around my lip area. Ayan. And kapag nakita nyo na sobrang namamalat na talaga ang inyong face and namumula, mag-stop na kayo. Okay na yun. Okay na yun. Huwag nyo nang damihan. Huwag nyo nang ituloy-tuloy. And also, ito pa, ang recommend lang sa kanya na days na paggamit is 7 to 10 days. Okay 7 to 10 days or below 7 days, mga 5. It depends talaga. Pag nakita nyo na namumula na or namamalat na ang inyong face, mag-stop na kayo. Huwag nyo nang ituloy-tuloy kasi baka masunog pa ang inyong skin. Pero pag nakikita nyo naman na wala pang ring improvement, wala pa rin pamamalat, sa 7 days, pwede nyo siyang ituloy ng 8 to 10 days. Ayan guys. Then, hindi po ito every month gagamitin. Pwede nyo siyang gamitin kapag kailangan na talaga ng skin nyo. Kapag nakikita nyo na marami na kayong mga ganyan, dark spot, pimple marks yan, pwede nyo na siya ulit gamitin and nasa sa inyo yun kung gagamitin nyo pa ulit. But still ako, siguro gagamitin ko pa siya ulit, siguro mga matagal pa. Papahiin ko muna tong face ko kasi talagang namumula pa siya at meron pa siyang nasunog dyan. Ayan guys, kung makikita nyo. But ngayon, nakikita ko na yung improvement. Wala na siya masyadong pamamalat. Sobrang konti na lang around here. And yun nga guys, kapag gumamit kayo nito, after nitong paggamit nyo, huwag nyo kakalimutan gumamit ng moisturizer guys, kasi grabe, sobrang dry and sobrang banat na banat yung face ko after kung mag-wash ng sabon. Kailangan nyo talaga ng moisturizer para ma-achieve nyo yung glass skin and mas madaling ma-recover yung skin nyo sa pagpipil. So ayan guys, yan, siguro nasabi ko na lahat ng mga importanteng detalye na dapat kong i-share sa inyo sa paggamit nitong Peel Exfoliate guys. And yun lang guys. So, i-end ko na tong vlog na to. And if nag-enjoy kayo or may natutunan kayo, please don't hesitate to comment, like, and share para maka-update kayo sa aking next vlog. So, yun lang guys.